Sumating po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Lawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pangaral ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging ito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid, sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay June 7, 2025. Ganun na pong alas 4:25 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan, upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral. Araw-araw, Lunes hanggang Sabado. Dito po sa Facebook Live. No? Muli isang mabiyayang pakikinig po at loobin ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng aabutin ng pangaral. Sino man, lalaki, babae, matanda, bata, may asawa o wala, loobin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa upang maunawaan ang lahat ng mapapakinggan niya sa ating ito. At ang ating pupaksa sa hapon po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ika-6 ng bahagi ng ating pong tinatalakay, hindi po doon sa 10:28 ng Mateo. No? At ang nakalagay ho dyan ay kung ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip ang katakutan ninyo ay ang Diyos, si Abay Hawa, na may kakayahan pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Muli po, muli na rin pasalamatan si Abay Hawa sa pagkakataon sa buhay na binabahagi pa sa atin sa mga oras at sandali pong ito. Ano? Dito po sa ating panghuling bahagi o ika-6, araw po ng Sabado ngayon. Dito po makikita na natin na talagang dapat pala talagang matakot ang bawat tao kay Abay Hawa. No? Doon sa unang ating pag-aaral, may iwapansin tayo, mamaya hanggang maya lang. So, magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid, Sister Lisa Inginili Corsiga, Sister Ging Macar, Belcher Pasis, Carlo Rol, Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Shirley Reverisa, Brad Sebastian Mares, Brad Sam Rotoni, Sister Chris de la Cruz Kim, Shirley Bando Abrera, Brad Rodelio Nava, Sister Rosly Bandoho, Noli Tongkuwa, Sister Chris de la Cruz Kim. Ayan. Magandang hapon po sa bawat isa. Ang oras na po natin ay alas 4:28 na. No? Sister Lori Calderon, magandang hapon. Ayan. Sana bago alas 4:30 ay nandito na tayong lahat. Ano? Para mabasa ko ng mabasa yung mga pangalan ng ating mga kapatiran. Dito sa ating panghuling bahagi, magmula ho doon sa una yung 12 espiya, no? Subalit 2 lamang ho doon ang nagsalita ng totoo. Dahil sa takot sa tao, ano? At yung ikalawa naman ay si Jonas, na natakot din sa mga tao. Ano? Ikatlo ay yung si Haring Saul, na natakot din sa tao. So makikita natin mula sa una, ikalawa, ikatlo, puro pagkatakot sa tao, nawala ho si Abay Hawa. No? So nagkaroon sila ng nakita ninyo kung anong nangyari sa kanila pagkatapos nilang matakot sa tao. No? Brad Jesse Juarez, magandang hapon. Brad Emiliano Umali,
So, alas 4:30 na, no? So, yung huling pangalan, si Brad Emiliano Umali. Ayan. Sana makita ko pa. Julia Umali. Ayan, yung huli nating babatiin. 4:30 na, no? O, Fortunato Juarez. Sige, o. Punta na tayo dun sa ating pagtalakay, no? At dito ho, ay merong isang apostol na natakot din sa tao. At sino itong apostol na ito na natakot sa tao? Katulad din ho natin na nasa kapulungan. Sana ho itong mga tinalakay natin magmula ho doon sa 12 espiya, kay Unas, kay Haring Saul, at itong isang apostol, isang alagad ni Yahweh ay natakot din, Sister Lolita Corsiga. Ayan. Sino ito na natakot sa tao? Kung maalala nyo si Pedro, no? Sabi ni Pedro doon sa 22:33, sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong sumama sa inyo hanggang sa bilangguan o sa kamatayan. 22:33 ng Lucas. SND, sinabi niya sa kanya, Panginoon, ako ay nakahandang mabilanggo at mamatay kasama mo. SND, sumagot si Simon, Panginoon, handa po akong mabilanggo o mamatay na kasama niyo. Sana ho ay maging halimbawa si Pedro sa ating mga kapatid na nasa kapulungan, na baka mamaya ho ay naging bukang bibig natin si Abay Hawa, subalit dun sa bandang huli na ipagkakaila natin na katulad ng nangyari kay Pedro. At dito, sabi niya doon sa 26 ng Mateo, sabi ho dito sa 31, sinabi ni Yahweh sa mga tagasunod niya, iiwan ninyo akong lahat ngayong gabi. Dahil sinabi ng Diyos sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magsisipangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na mabuhay akong muli, mauna ako sa inyo sa Galilea. Sinabi ni Pedro kay Yahweh, kahit iwanan kayo ng lahat, hindi ko po kayo iiwanan. Ibig sabihin, nagbitaw si Pedro. Sabi niya, kahit iwanan kayo ng lahat, hindi ko po kayo iiwan. Sinagot siya ni Yahweh, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Bago tumilaw ang manok ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila, nakilala mo ako. Sinabi ni Pedro, hindi ko po kayo ikakaila, kahit napatayin pa akong kasama ninyo. Ganon din ang sinabi ng iba pang mga tagasunod. Nangyari po ba yung sinabi ni Pedro na hindi ko po kayo ikakaila? Tingnan natin. Pagdating ko doon sa 26:69, sabi niya, samantalang habang nakaupo si Pedro sa loob ng bakuran, nilapitan siya ng isang utosang babae na punong pari at sinabi, kasama ka ni Yahweh na taga Galilea, hindi ba? Pero itinanggi ito ni Pedro sa harap ng mga tao. Ando na yung takot. Sinabi niya, hindi ko alam ang mga sinasabi mo. 71. Kaya pumunta si Pedro sa mga labasan at isa pang utosang babae ang nakakita sa kanya. At sinabi sa mga tao ron, ang taong yan ay kasama ni Yahweh na taga Nazaret. Muli itong itinanggi ni Pedro at sinabi, sumpaman, hindi ko kilala ang taong yan. Maya-maya'y nilapitan si Pedro ng iba pang naroon at sinabi, isa ka nga sa mga kasamahan ni Yahweh dahil halata sa pagsasalita mo. Sumagot si Pedro, sumpaman at mamatay man ako, hindi ko kilala ang taong yan. Noon din, tumilaw ang manok at naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Yahweh. Bago tumilaw ang manok, 3 beses mong ikakaila, nakilala mo ko. Kaya lumabas si Pedro at umagunggol. Dito sa pangyayaring ito, may pinakikita si Abay Hawa sa ating mga kapatid sa kapulungan. Sa lahat,
Baka humamaya ay katulad yung tayo ni Pedro na masigasig, naandun yung tapang. Pero dumating yung punto na kumbaga gipitin na, eto na, dito na, marami na nagsisialis, marami na yung mga lumalayo, dumidistansya. So, sana kapulutan ng aral, katuruan, itong nangyari kay Pedro. Sa atin ba, sa panahon natin, pwede po bang mangyari? Opo naman. Kung nangyari kay Pedro yung bagay na ito dahil sa takot, kaya pinakikita sa atin ni Abay Hawa dun sa ating mga naunang mga halimbawa. At nakasulat naman na dahil sa takot sa tao, dumidistansya ang tao kay Abay Hawa. No, dahil sa takot sa tao. Dahil sa takot sa tao, marami ang lumalayo kay Abay Hawa. Marami ang nagsasabing sila ay may pag-ibig kay Abay Hawa, pero andun yung pagsuway sa kanya o yung hindi pagsunod. Maraming tao, tingin lang tayo sa ating paligid, pakikita na natin yung ating pinag-aaralan na tama nga pala. Bukang bibig ng marami ang Diyos, pero tanongin natin, sila ba'y may takot talaga kay Abay Hawa o wala? Kasi ang ipinakita dito ni Abay Hawa dun sa ating apat na halimbawa na natakot sa tao, ay ganito ang istorya. Nakita niyo ba? Mula doon sa mga Israelita, hanggang doon kay Jonas, hanggang sa isang hari. Isang hari, meron mo isang hari, natakot sa tao. Hindi sinunod yung iniuutos ni Abay Hawa. At isang apostol na natakot sa tao, ipinagkaila si Yahweh. Anong dahilan? Dahil sa takot sa tao. Maaaring sabihin natin bilang tayo nasa kapulungan, sabihin natin napakalakas na natin dahil kilala natin si Abay Hawa. Pero dumarating pala yung punto na kapag dumating sa iyo yung nangyari kay Pedro, maikakaila mo pala si Abay Hawa. Na, pwede ba ito mangyari sa atin, sa panahon natin? Opo, nangyayari na nga ako. Di ba? Kaya nga sinasabi natin, marami ang natatakot sa kanyang asawa, natatakot sa kanyang mga anak, natatakot sa kanyang magulang, natatakot kay pastor, natatakot doon sa mga nakapaligid sa kanya, pero kay Abay Hawa, wala ko siyang takot. Hindi niya alam. Ang tanong natin, paano ba ang isang tao ay matatakot kay Abay Hawa? Kasi nauusal nila yung pangalang Diyos, yung Panginoon, pero yung diwa, ano yung diwa? At paano natatakot ang tao? Para maintindihan natin. Kasi madaling sabihin natin na may takot tayo. Katulad nga nun, yung nangyari kay Pedro. Pero mo, si Yahweh, ikinaila niya. Ano yung ibig sabihin doon? Siya ba Yahweh, ikinaila mo? Di ba? Dahil lamang sa tao, dahil lamang sa takot sa tao, ikinakaila mo. At yan yung nangyayari. Miski ho sa panahon natin ngayon. Pwede kang matakot sa iyong asawa, hindi kay Abay Hawa. Pwede kang matakot sa iyong magulang, hindi kay Abay Hawa. Di ba? Nasasalangsang yung kautusan ni Abay Hawa dahil sa tao. Ano ang ginagawa ng isang natatakot kay Abay Hawa para sa alaman ng marami? Sabi dito sa Kawikaan 8:13, ito ho yung dapat. Pagka ikaw ay may takot kay Abay Hawa, ito ang dapat mangyari. Sabi niya, ang Biblia Tagalog 1978, ang pagtatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Sa mas mababang Tagalog,
Yes, hindi. Ang may takot sa Panginoon, lumalayo sa kasamaan. Namumuhi ako sa kapaluluan, kayabangan, pagsisinungaling, at masamang pag-uugali. Dapat, pagka ikaw ay may takot kay Abayawa, dapat lalayo ka sa kasamaan. E nakikita natin ngayon, may takot kuno sa Diyos, pero sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nagnanakaw, nagsisinungaling, nakikiapid, di ba? May bisyo ng alak, may bisyo ng sigarilyo. Natatakot yan sa Diyos, ha? Pero ang tanong, lumayo ba sila sa kasamaan? Nakatulad ng sinasabi dito sa Kawikaan. Kasi ang isang natatakot, lalayo sa kasamaan, sabi niya. Oh, ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi, sa kasamaan. Ang kapalaluan, kahambugan, landas ng kasamaan at ang masamang panalita ay aking kinasusuklaman. Dapat lalayo tayo doon sa kasamaan. Ang dami nagsasalita, ang dami nagsasabi na natatakot sila sa Diyos, pero punong-puno ng kasalanan. Di ba? At mahirap sa isang tao ang hindi alam kung paano matakot. Di ba yung aking naging halimbawa sa inyo, mas takot pa kay ministro kaysa kay Abayawa. Takot na makita ni ministro na siya ay umiinom ng alak. Pero hindi takot kay Abayawa. Takot na takot dun sa mga founder na kung ano yung sabihin ng mga founder, sinusunod nila. Pinakamahirap sa lahat ang mahulog ka sa kamay ni Abayawa. Bakit? Kasi tingnan ninyo sa 32-39 ng Deuteronomy. Tingnan ninyo ako ngayon na ako sa makapigbagay ako nga. Walang Diyos sa akin, ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. Walang makaliligtas sa akin kamay. Pag hindi natin kinatakutan si Abayawa na siyang may hawak ng ating buhay, asan tayo? Siya yung pumapatay. Siya yung bumubuhay. Yung tao na kinatatakutan natin, namamatay rin. Di ba? Namamatay. Samantalang ito na dapat nating katakutan, siya yung pumapatay, siya yung bumubuhay. Di ba? Sa unang Samuel 2:6, sabi niyan, ang Panginoon pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa libingan at nagsasampa. Sabi dun sa ESND, may kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ng tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. Yun o yung kapangyarihan ni Abayawa. Maraming tao, mas takot sa tao. Kaya nga yung ating paksa, huwag niyo umika sila katakutan. Katawan lang ang pinapatay na mga yan, pero wala siyang kapangyarihan. Di ba? Sabi dito sa 29:25, yung sinabi natin ng isang araw. Sabi niya, ang pagkatakot sa tao nagdadala ng silo. Ngunit ang naglalagak sa kanyang tiwala sa Panginoon ay maligtas. Nagkakaroon ka ng silo pagka ikaw ay may takot sa tao. Hindi mo na magawang umatras, umalis. Wala kang magawa. Bakit? Andun yung takot. Yung nangyari kay Pedro. 3 beses niyang ikinaila. Hindi ko kilala ang taong yan. Yan niya. Dahil sa takot sa tao. Nawala yung takot kay Abayawa o kay Yahweh. Kaya sabi mo kanina, dapat sana maging aral sa bawat isa na mas katakutan natin si Abayawa kaysa sa tao. Pagkatao, hindi na tayo makakilos. Kumbaga, iniitsapwera na lang natin si Abayawa na siyang may kapangyarihang pumatay at bumuhay.
Itsapwera natin. Yung may kapangyarihan na magbaba sa iyo sa libingan at mag-ahong sa libingan. Itsapwera natin. Di ba? Kaya sabi niya doon sa 12:13 ng Ecclesiastes, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Di ba? Hindi. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat ito. Dito nasira si Solomon. Pero masulat niya yung kawikaan, pero nasilo siya. Natakot siya doon sa mga naging asawa niya. Hindi na niya magawang pigilin yung mga asawa niyang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Inilayo na siya kay Abayhawa. Kaya nung sabihin nga ni Abayhawa, buhay pa, itatakwil kita magpakailan pa man, sabi niya. Di ba? Kaya dito pa lamang sa ating naging paksa nito, pag tinignan natin ang ginagawa ng lahat ng mga tao, mga pareliyon, mga paggobyerno, lalaki, babae, may asawa, wala, matanda, bata, makikita natin yung galaw. Hindi kinatakutan kailanman si Abayhawa. Hindi kinatakutan. Lahat, halos ng tao, ang kinatakutan ay yung kapwa nila tao na merong kamatayan. Ano ang magiging dulot nun? Kung ang kinatatakutan mo yung tao na merong kamatayan. 10:31 ng Hebreo. Sabi niya, kakilakilabot na bagay ang mahulog mula sa mga kamay ng buhay na Diyos. Ang Biblia Tagalog 1978, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Ang Biblia Tagalog 2001, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. SND, kung ang isa ay mahulog sa mga kamay ng buhay ng Diyos, ito ay kakilakilabot na bagay. ASND, kakilakilabot ang kahihinatnan ng mga hahatulan ng Diyos na buhay. Magandang balita Biblia Tagalog, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Bakit kakilakilabot? Kasi hindi lamang ho sa buhay na ito, maging yung sa darating ng buhay, hindi na nila makakamtan yung salitang buhay. Pero mo nahulog ka sa kamay ni Abayhawa. Imbis na kalong-kalong ka ni Abayhawa, hindi, nahulog ka sa kamay niya. Di ba? Hindi napapansin ng maraming tao yan. Yung nga sinasabi nga natin, bakit hindi napapansin, Brad, yung nakikinig natin ngayon ng mga tao? Kasi yung puso't isip nila na andito na sa buhay na ito. Wala na silang oras kay Abayhawa. Wala na yung oras na paggawa ng kabutihan. Wala yung oras ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. At wala ring oras doon sa sarili niya para sumunod kay Abayhawa. Kumbaga, nandito na yung buhay nila dito sa buhay nito. Yun, kaya nga sinasabi niya, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ni Abayhawa. Di ba? Sino ba talaga ang dapat matakot? Kasi sa nakita natin, sa real, wala nang takot eh. Wala nang takot yung mga magnanakaw na magnakaw. Wala nang takot yung mga pastor, ministro, pare na manloko sa kapwa nila. Wala nang takot to. Walang takot kay Abayhawa. Di ba may batas na huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalan niya, huwag kang makikipid, huwag kang magsisinungaling.
Pero ginagawa. Bakit? Kasi nga walang takot kay Abay Hawa. Sino yung dapat matakot? Ito, sabi niya. Ito napakaliwanag na letra por letra ho, kung sino yung dapat talagang matakot. Kasi nga, ipinakita na ni Abay Hawa sa atin na sa reliyon pala talagang wala palang may takot sa kay Abay Hawa dyan. Bakit? Hindi naman nila kilala si Abay Hawa eh. Di ba? Sino ang dapat matakot? Ito mga kapatid, sabi niya, sa awit 34:9, sabi niya, kayong mga hinirang ng Panginoon. So kung isa ka sa hinirang, pinili, tinawag, ano sabi niya? Matakot kayo sa Kanya. Anong dahilan? Bakit tayo dapat matakot sa Kanya? Dahil ang takot sa Kanya ay hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Kanina sinabi niya yan? Doon sa Kanyang mga hirang, doon sa Kanyang mga pinili. Baka umamaya, dumaranas pa tayo ng kakulangan, kawalan. May sagot po pala ang kasulatan. Sabi niya, doon sa mga hinirang, doon sa mga pinili, matakot kayo sa Kanya. Kasi, hindi kukulangin sa lahat ng pangailangan. Yan nyo ang Biblia Tagalog 1978, mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa Kanya. Kaya nga minsan mag-iisip tayo, bakit ako ay parang gipit na gipit? Bakit para akong kulang? Bakit? Marami tayong bakit. Anong dahilan? Yung pagkatakot, wala. So, kung merong pagkatakot tayo, kanina niya sinabi yan? Doon sa kanyang mga banal. Hindi naman niya sinabi yan doon sa mga hindi banal at hindi pinili. Hindi ba? O doon sa mga banal ang wika niya, doon sa kanyang pinili, doon sa kanyang mga hinira, mga takot kayo. Bakit? Hindi kayo pagkukulangin. Sabi niya, matakot kayo sa Panginoon, kayong mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa Kanya, hindi magkukulang. Ano yung hindi magkukulang? Magandang balita Biblia Tagalog, matakot kayo kay Yahweh, kayo na Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Doon sa ASND, sabi niya, dahil ang may takot sa Kanya, hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Diba? Sarap ang sarap ulitin yung kanyang mga pangako. At tandaan natin, si Abay Hawa ay hindi sinungaling na katulad ng tao. At hindi siya katulad ng tao na pabago-bago. Bakit maraming problema? Bakit marami tayong anxiety? Bakit marami tayong isipin? Anong dahilan? Kulang, wala yung takot kay Abay Hawa. Kasi pagka tayo may takot na, pero mo si Abay Hawa kaya takutan natin. Hindi tao. Yung may gawa ng buhay ng isang tao ang kinatakutan natin. Sino pa? Di ba? Wala nang iba kundi si Abay Hawa. So, nangyayari at ipinakita dito ng Abay Hawa, natatakot lamang ang tao sa kanyang kapwa-tao. Diba? Huwag natin katakutan ang tao na ang hininga ay nasa butas ng ilong. Bakit? Mamamatay rin yan. Mas katakutan natin si Abay Hawa. Simple-simple lang naman yung naging salita niya. Diba? Pag naiibig natin si Abay Hawa ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, yan yung Pangulong utos. Kalawa, ibigin mo yung kapwa na gaya ng yung pag-ibig sa iyong sarili. Makikita nyo na. Ngayon pa lamang, ipinakikita na ng Abay Hawa kung anong uri o klase tayo na kanyang pinili. Tatandaan natin, pero mo yung pangako niya, sabi niya, hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Kaya nga sinasabi natin, nagtataka tayo, bakit
Bakit ganon? Bakit may kapatid na kinukulang? Bakit may kapatid? Di ba? So, kailangan natin na yung takot pala kay Bayhawa ang dapat manaig, hindi yung takot sa tao. So ayan, mga kapatid, sana loobin ni Bayhawa sa loob ng 6 na araw na ating inaral yung sinasabi niya doon sa Mateo 10 na ang dapat nating katakutan ay walang iba kundi si Bayhawa. Siya yung may sabi sa unang Samuel 2:6, may kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ng tao. May kapangyarihan siyang ilagay sa lugar ng mga patay o kunin sila ron. Hindi tao ang dapat nating katakutan. Hindi yung ating asawa, hindi yung ating magulang, hindi yung ating mga anak. Ang prioridad natin ay walang iba kundi si Bayhawa. Yan ay katungkulan ng tao. Kaya lang hindi nakikita ng maraming tao. Marami palang benepisyo pagka natakot ka kay Bayhawa. Pero mo, hindi ka pagkukulangin. Yun ang mga benepisyo ni Bayhawa. Di ba? Sa lahat ng bagay, hindi ka pagkukulangin. Spiritually, materially, hindi ka pagkukulangin. Bakit? Kasi kung material, yung konting bagay at meron ka nakakontentuhan, hindi ka na pagkukulangin. Sa spiritual naman, busog na busog tayo. Kung araw-araw tayong kumakain sa material na bagay o physical, araw-araw din tayong pinakakain ng Bayhawa. So ano pa? So ano ang kulang sa atin? Yung pagkatakot na lang sa Kanya. Andiyan na ang mga pangako ni Bayhawa. Hindi natin kailanman narinig sa mga relihiyon yung ating napapakinggan. Walang pakialam ang relihiyon. Bakit? Kasi nga yung mismong nangangaral, walang takot kay Bayhawa. Diba? Yung pare, yung imam, yung obispo, pastor, ministro, walang takot sila kay Bayhawa. Ang kinatakutan nila yung founder nila. Founder ng INC, founder ng ADD, founder ng nitong mga Katoliko, Baptist, lahat ng reliyon ang kinatakutan yung kanilang mga founder. Hindi si Bayhawa. Nakikita lang natin, sabi nga nila, mayaman sila. Bakit? Yung bang kayamanan? Yung ba nakapagpapawala noong nakapagbibigay ba yan ng kagalakan sa tao? Hindi Bakit yung bang kayamanan na nakikita natin at mga templong pagkagagara, yan ba nakapagbibigay ng kagalakan, kapayapaan sa kanila? Hindi Malay natin, nakakatulog pa ba sila? Di ba? Ay samantalang tayo, wala tayong yaman, wala tayong malalaking templo, pero may pagmamalaki natin, nakakatulog tayo ng mahimbing. Diba? Ayan po mga kapatid, loobin po ni Bayhawa, sana nabuksan ang marami na dapat yung pagkatakot kay Bayhawa ang manaig, hindi yung pagkatakot sa tao. Walang saysay ang matakot sa tao. Tatandaan natin, mamamatay rin yung tao na kinatatakutan natin. Si Bayhawa na walang kamatayan ang katakutan natin. Sabi niya, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Yun. So, yun. Muli, maraming salamat sa lahat po ng ating mga non-viewers. Sana mabasa ko pa yung iba nating mga kapatid na hindi ko nabasa kanina. Sister Elizabeth Benz, hindi ko talaga siya mapigil. Pag itinaas mo, bumababa. Kung sino na lang yung makita ko,
sa Sister Maria Victoria Morales, Cecil Manyoso, Carlo Roll, ayan, Brad Sagrotoni. Ito na yung mga bandang huli na eh. Sigurado baka marami ho kung hindi Sister Maria Victoria Morales, ang bilis ng oras. Ayan. Sister Vivian Bando Humana. Brad Edmundo Umali. O yan, katulad yan. Munti ko nang hindi mabasa na naman yan. John Mer Corsiga. Ito, hindi ko nabasa ito kanina. Sebastian Juarez. Ayan. Wala, hindi ko talaga siya mapigil. Sige ho. At marami na naman akong nabasa kanina. No? Baka, ewan ko nandito si Sister Chris Junker. Brad Noli Tungkuwa, ayan, maraming salamat, Abay Hawa, sa napakalinaw na aral mensahe sa kapulungan kayo din sa iyo, bro Eman at Tanong Diva. So, maraming pong salamat sa, ayan, teka, meron sinasabi Sister Maria, hindi kasi nila kilala si Abay Hawa, bro, iba ang Diyos nila. Totoo yun. Yun nga sinasabi natin, paano matatakot sila kay Abay Hawa, hindi naman nila kilala si Abay Hawa. Kaya, napakapalad ng bawat sa atin sa kapulungan. Nagpakilala si Abay Hawa sa atin, pinakilala niya yung sarili niya, at ipinakilala niya yung kanyang mga kautusan. Kasi ang kautusan nakikita lamang ng mga relay, yung kautusan ng puno nila. So yung salitang kaligtasan, kung pinagmamalaki man nila na sila yung maliligtas, hindi ho totoo yun. Guni-guni lang nila yun. So yun po, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon at magpakailanman siya naman. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain, higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong nilalagi dito sa mundo ito. Muli po, linggo, bukas, araw po ng linggo, wala po tayo. No? Kay Facebook o YouTube, wala po tayo. So, Monday na po tayo. Magkikita-kita kung luluobin niyo kayo. Brad Melchor Pasis. Muli po maraming salamat sa lahat ng ating mga anong viewers, sa lahat po ng ating mga kapatiran na ating pong nakasama sa hapon po ito. At tayo po nagpapasalamat sa mga kapatid na patuloy nating kaagapay, katulong, kamanggagawa sa pangangaral ng mabuting balita o ebanghelyo. Maraming salamat kay Abay Hawa sa inyong buhay na pinagagamit ninyo ang inyong buhay para sa kapulungan. At unang-una siyempre kay Abay Hawa. Kasi hindi naman natin magagawa yung isang bagay kung hindi dahil kay Abay Hawa. Nagagawa natin ang isang bagay na kapag sasakripisyo tayo dahil inuna natin si Abay Hawa, hindi ang sarili natin, hindi ang ating kapwa, kundi si Abay Hawa. So, tupalo na yung ating paggawa ng kabutihan sa ating kapwa and then sa ating sarili. Ayun. Brad Jesse Juarez. Muli po maraming salamat. Isang magandang hapon po at pagpapala ni Abay Hawa ang siyang sumating lahat. O tandaan po natin yung aking binasa kanina doon sa 8.13 ng Kawikaan, yun daw takot kay Abay Hawa ay ang paglayo sa kasamaan o pagkamuhi sa kasamaan. Layuan natin ang kasuklaman ng kasamaan, kasinungalingan, lahat ng uri ng gawain ng panglaman, at dyan po tayo may pagkatakot na kay Abay Hawa. Muli maraming salamat, isang magandang hapon po sa ating lahat.